of the nation. Pauwi na ang grade 8 student ng isang night high school sa Cebu City ng pagsusuntukin ng 3 lalaki. Mabilis na tumakas sa mga sospek na naka-helmet. Di nahagip sa CCTV pero may ilang estudyante pa raw na nambugbog sa biktima at kanyang mga kasamahan. Kwento ng biktima, bago ang pambubugbog ay pinag-initan na siya ng ilang kaeskwela. Tukoy na ng pulisya ang mga sangkot na mahaharap sa kaukulang reklamo. Grabe, di na pa pinauwi estudyante. Bago ngayong gabi, nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila, gaya sa Central Bicutan sa Taguig kung saan bumagal din ang trapiko. Inabutan ng ulan ng ilang estudyanteng pauwi na. Mahigit 1 buwan nang hinahanap ang isang TNVS driver na hinold up at pinatay ng kanyang mga pasahero. Tukoy na ng NBI ang mga suspect. Hawak na rin nila ang kuha ng dashcam kung saan dinig ang malagim na sinapit ng biktima. Sensitibo po ang detalye sa report na ito ni John Consulta, exclusive. Siya si Raymond Cabrera, TNVS driver na nawawala matapos umunong hold upin at patayin noon pang May 18. Madaling araw ng araw na yun, nagsakay siya ng 3 lalaki sa Parañaque. Hindi kasama sa kanila ang mismong nagbook sa ride-hailing app. Umalis ang sasakyan pero bumalik sa pick-up point dahil bumaba ang isa sa mga pasahero. May kinuha siya sa halamanan na batay sa investigasyon, kutsilyo pala. Merong 3 tao na sumakay sa kanyang sasakyan. At ito ay patungong Molino, Bacoor, Cavite. So, nung nandun na sila sa Cavite, nagtuloy-tuloy yung sasakyan. Imbis na mai-drop off, nagtuloy-tuloy yung sasakyan, nagpaikot-ikot sa Cavite. Hagip ng dashcam ng sasakyan ang dinaan ng kalsada sa Cavite, pero maririnig na hinold up na ang driver at iba na ang nasa manibela. Sa isang punto, dinig ang usapan ng mga suspect mula sa pagkuha nila sa cellphone ng biktima hanggang sa aktwal na pagpatay. Fingerprint ko itong isang cellphone niya. Ay, walang password niya, target yung puso. Hindi ko makuha, tuluyan nyo na. Patayin ka na namin. Nagmamakaawa yung biktima at maririnig mo pa yung mga suspect na sinabi na sinaksak at isaksak pa sa puso yung saksakin sa puso yung biktima natin. Pasado 2:00 ng hapon ng May 18, nakita na ang sasakyan sa Valenzuela. Batay sa mga footage ng CCTV na nakuha ng NBI. Pumarada ito sa isang convenience store at bumaba ang 2 sakay nito. Nakita natin CCTV yung mga tao na nagdala kung saan pagkadala nila sa convenience store, lumabas sila, sumakay ng pedicab at later on sumakay sila sa isa pang sasakyan. 2 araw matapos ang insidente, saka dumulog ang pamilya ni Cabrera sa mga otoridad dahil hindi siya umuwi. Hindi pa rin siya nakikita. Masakit, sir. Kasi hindi niya deserve mangyari sa kanya yun, sir. Yung dinanas niya dun sa mga taong walang awa po. Pata siya lumaban sa buhay, hindi siya nagluluko ng tao. Ang pinaka-main goal po talaga namin is makita po siya. Kung may ginawa mo po talagang hindi maganda sa kanya, kahit mabigyan na lang po namin siya ng maganda at maayos na libing po. Ang pamilya ay nakikiusap, nagmamakaawa sa tulong ng publiko para mahanap ang katawan ng kanyang asawa. Nagre-raise sila ng pondo ng 100,000 na reward. Kilala na ng NBI ang mga suspect. Nagsampa na tayo ng kaso ng reklamong carnapping at robbery with homicide laban sa mga tao na posibleng gumawa nitong. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Thunderstorms na dulot ng habagat. Yan ayon sa Pag-asa ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong gabi na ang resulta, baha na naman. Naabutan din ng ulan ng ilang disgrasya sa kalsada. May report si Rafi Tima. Biglang taas ng tubig. Po yung daanan natin sa Maysilo, Circle, Barangay Mandaluyong, Barangay Preview, Mandaluyong City. Mabilis na tumaas ang tubig sa Mandaluyong City kasunod ng malakas na buhos ng ulan ngayong gabi. May ilang napilitan ng maglakad sa baha dahil hirap ng makadaan ang maliliit na sasakyan. Tindi ng kotse, sumugod. Sa kabila naman ng peligrong banta ng baha, may ilang bata pa rin nagtatampisaw. Binahari ng Urban Street, corner Chino Rosas Avenue sa Makati City. Pati sa Las Piñas, may mga area na hindi na madaanan.
Apektado rin ng ulan ang Maynila. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm na epekto ng habagat ang nagpaulan sa maraming lugar sa Metro Manila, maging sa mga karatig lugar. Ang biglang buhos ng ulan, ramdam din sa Binangonan, Rizal. Nagpahirap ito sa pagtanggal sa isang nadisgrasyang dump truck. Dead on the spot ang driver ng truck. Mag-alas 2 ng hapon nang mabilis na dumaos-dos hanggang sumalpok sa bahay at tindahan ang dump truck. Natalsikan ng mga bubog ang may-ari ng bahay, pero ligtas siya. Ngunit namatay ang kanyang aso. Buti hindi ako nagbukas kanina. Kasi kumakain muna ako. Pagtapos ko tapos ko kain, narinig ko lang biglang sabog. Kala ko nung nangyari. Yung pala, ito na, dumiretso dun. Buti nga wala yung mga anak ko dito eh. Ayon sa barangay, tila isinakripisyo ng driver ang sarili para wala nang iba pang madamay. He's a hero for dun sa nangyari. Siguro accident. Ibinangga niya na po rito sa walang tao. Nangako ang barangay na tutulungan ang pamilya ng driver. Inabutan na rin ng malakas na ulan ang pagtatanggal ng naaksidente ring truck sa Silang, Cavite. Ayon kay News Cooper Mark Batukan, nang mag-U-turn ng truck sa Aguinaldo Highway, tumaob ang karga nitong 40-foot container. Sugatan ng driver nito na dinala sa ospital at stable na ang kondisyon. Pero posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawa na ang nasawi sa pagsabog sa paggawa ng baril at bala kahapon sa Marikina. Ayon sa Arms Corps Global Defense Incorporated, nasa edad 44 at 34 ang nasawi na parehong lalaki. Ang isa namang nasugatan sa pagsabog, nakalabas na ng ospital. Batay sa CCTV footage na sinuri ng pulisya, sumabog ang isang container ng primer mixture na nilipat ng mesa. Highly sensitive daw ang mga kemikal ng primer mixture na siyang nilalagay sa ilalim ng basyo ng mga bala. Sabi ng pulisya, posibleng napalakas ang paglabag sa lalagyan sana kaya sumabog. Sa investigasyon, nakitang sumunod sa safety protocols ang Arms Corps kaya wala raw itong pananagutan. Nangako naman ng Arms Corps na tutulungan ang mga biktima. Samantala, 2 vintage bomb at isang Japanese grenade ang nahukay sa construction site sa loob ng UP Manila College of Medicine kahapon. Pinaniniwala ang ibinao ng mga ito sa lupa noon pang World War II. Dadalhin ng mga ito sa Tarlac para pasabugin. Mga pampublikong sasakyang siksikan parang sardina sa mga pasahero huhulihin. Paalaala ng LTFRB, pwedeng kanselahin o tanggalin ang prangkisa ng mga PUV na mahuhuli nag-overloading. Pinag-aaralan naman kung nagkukulang ba ang pampublikong transportasyon kaya nagsisiksikan o tuwing rush hour lamang ito. Nasa 100 milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas, carrots at frozen mackerel na sabat sa Port of Subic sa Zambales. Idineklarang chicken lollipops at chicken karage ang mga kontrabando mula China. Sabi ng Bureau of Customs, walang consignee o kinatawan ng Department of Agriculture sa mga cold storage warehouse. Susuriin ng umano mga nasabing produkto at kung ligtas pa ay pwede umanong ipamahagi sa mga mahihirap. 11 estudyante sa Canlaon City, Negros Oriental isinugod sa ospital. Ayon sa principal ng Patronsiana D. Encarnacion National High School, nawala ng malay ang isang mag-aaral habang nahilo, nagsuka at sumakit ang tiyan ng iba sa kasagsagan ng flag ceremony. Sabi ng DepEd Canlaon City, may lagnat ang estudyanteng nawalan ng malay. Nagka-acid reflux naman ng iba. Napag-alaman ng DepEd Canlaon City na kumain sila ng pinitas na mangga habang patungong eskwelahan. Hindi rin daw sila nag-almusal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng babaeng estudyante ang natagpuan sa septic tank sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ayon sa investigasyon, nadiskubre ang bangkay ng babaeng first-year college student sa Poso Negro ng ginagawang bahay. Bago nito, nakipag-inuman umano ang biktima sa mga kaibigan linggo ng gabi. Hanggang nakita ng isang residente ang biktima sa septic tank kinaumagahan. Hinala ng pulisya, posibleng aksidenteng nahulog ang babae. Patuloy ang investigasyon. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Housemates and Hosts bumalik sa loob ng bahay ni Kuya para sa pool tradition.
Mainit namang sinalubong ng Sparkle GMA Artist Center ang Big Four Sparkle housemates na sina Mika Salamanca, Will Ashley, Charlie Fleming at AZ Martinez sa isang surprise homecoming party sa pangunguna ng Kapuso and Sparkle bosses. TikTok video ni na Will Ashley at Bianca De Vera nagpakilig sa Wilka shippers. Will, tumatapang na nga ba? To set the record straight, nilinaw ni Will ang issue tungkol sa tila triangle nila ni na Bianca at Dustin Yu. Nasettle niyo ba yung triangle niyo? Triangle? Wow! Was there ever triangle? To be honest, wala pong naging triangle talaga sa loob ng bahay. Alam po lahat ng mga housemates yan. Kasi, bakit kayo kinship in a way? Siguro po kasi nagkaroon din po kami ng work together. Sinagot din niya ang pag-amin recently ni Dustin na nagseselo siya noon kay Will. That, I don't know. Kasi wala po. We had a talk na parang, yun nga po, na support ko sila. Nagiging honest ako doon at sinasabi kong buo na sinusuportahan ko siya. Ang kaduo naman ni Will na si Ralph De Leon, proud na ipinaglaban ang ani ay best ng Team Rawi para itanghal na second big winners. Prepare ko na din po yung sarili ko for the worst case scenario, which also natutunan ko po actually dun sa loob ng bahay na hindi po talaga maganda yung palagi mangyayari. Iconic Stonehenge sa England, saksi sa sweetness sina Julian San Jose at Raver Cruz. Nasa London ang Kapuso Power Couple para sa 2025 Barrio Fiesta. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang pong balita, kanselado ang face-to-face classes bukas sa ilang lungsod sa Metro Manila dahil sa epekto ng pagbaha ngayong gabi. Walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Muntinlupa para raw bigyan ng pagkakataong makapagkumpuni ng gamit at maglinis ng bahay ang mga naapektuhan ng biglaang pagbaha ngayong gabi. Ipinauubaya naman sa mga pribadong eskwelahan ang desisyon kung magsususpinde ng klase. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas. Maaari namang mag-online o modular class ang mga paaralan. May kakaibang underwater feels ang isang dinedevelop na robot na pang-explore sa dagat. Kaya rin daw nitong mag-dive ng hanggang 1 kilometrong lalim. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Sa lalim at lawak ng karagatan, hindi lahat ng sulok kayang abutin ng tao. Kaya ang mga researcher sa Stanford University bumubuo ng bagong paraan para sa deep sea missions. Meet Ocean 1K, ang underwater humanoid robot na kayang sumisid hanggang sa lalim na 1,000 metro o 1 kilometro. Remote controlled ito kaya pwedeng mag-underwater exploration kahit nasa ibabaw ka ng dagat. Ang kakaiba rito, pwede mo na rin daw maramdaman kung ano ang hinahawakan ng robot sa tulong ng haptic interface nito. Noong 2022, nakapag-dive na sa Mediterranean ng hanggang 852 meters ang Ocean 1K. Nagalugad nito ang isang Roman ship na lumubog noon pang 200 AD at isang World War II submarine. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.